Hi guys! Natambakan na naman ako sa mga tupiin kong mga damit namin. Sa sobrang busy ang kaunanay sa dalawa kong mga anak. Mabuti na lang at mga tulog pa ngayon ang mga anak ko. At naisipan kong bumangon para tupiin na lang. Sabi nga nila, habang tulog daw mga anak ko, sabayan ko daw matulog. Paano na lang mga gawain ko kung sasabayan ko sila matulog? Naghihintay pa rin naman sa akin. Kahit puyat man ako sa mga anak ko, talagang babangon ako para makapagluto ako ng kakainin namin. Siyempre, simpleng luto lang naman sa araw-araw, pansit canton lang at noodles o kaya kung ano meron lang ang mauutang dito sa tindahan sa amin. Sa totoo lang guys, malaking tulong na sa akin kung ano meron kami makakain lang sa araw-araw ng 2 beses sa isang araw, kasi nga tanghali na magigising mga anak ko dahil madaling araw na sila nagsitulugan. Sobrang puyat talaga ako palagi bilang kaunanay sa mga anak ko. Sipag at tiyaga lang talaga ang mahalaga. Nagampanan ko pa rin ang pagiging nanay ko sa mga anak ko, kasi guys, may isi-share lang ako sa inyo about sa karanasan ko noon bago pa ngayon nangyari. May anak po akong panganay sa una kong asawa, naging asawa ko una. May anak ko akong panganay, 11 years old na po siya ngayon. At nasa probinsya Mindanao na po siya. Ngayon, sa madaling salita po, nasa poder siya ng ama niya ngayon. Kaya parang sa pagkakataon na to, nagkaroon ulit ako ng 2 anak. At minalas ulit sa pangalawang asawa ko. Yun nga, sa tanan buhay ko, kauna-unahan ko pa talaga mangyayari sa buhay ko na masaktan ako physically dun sa asawa kong pangalawa ngayon, ama ng mga anak ko ngayon. At umpisa pa lang talaga guys na nakitaan ko na siya nung binubuntis ko pa lang si bunso ko. At alam nyo ba guys, nakamuntikan niya na akong mapatay noon. Sakalin ba naman ako sa leeg at idiin yung katawan ko sa dingding namin. Mabuti na lang talaga guys, makita niya akong malaki ang tiyan ko noon at nabitawan niya ako bigla. Natauhan siya at humingi din siya ng kapatawaran sa akin sa nagawa niya. Sobrang bait talaga ni Lord sa akin, kasi hindi niya ako pinabayaan sa taong nananakit sa akin kahit kailanman. Sobrang sakripisyo nang naibigay ko sa ama ng mga anak ko ngayon, at napatawad ko pa rin siya sa kabila ng lahat. Marupok lang kasi ako, kaya sa pangalawang pagkakataon na masaktan niya ako ulit ay talagang binibitawan ko na talaga siya. At ito ako ngayon guys, lumalaban para sa mga anak ko. Saktong matapos ko na matupi itong mga damit namin, tamang-tama nagising na din yung 2 at tapos ko na din maluto ang simpleng lutuin ko lang naman sa araw-araw pagkain namin. At ayan na nga, pinapakain ko na mga anak ko pansit canton at tinapay lang muna, pananghalian na namin yan. At yun na nga, pinapaupo ko na sila sa sahig dahil wala naman kaming lamesa na pagkakainan, kaya Japanese style lang muna kami. Nakita nyo naman guys, sa liit ng kubo namin sa may likuran ng mga anak ko is higaan na namin yan. 24/7 ba naman ang kulambo namin, at kahit maaraw malamok pa din. Nakakalabas lang sila ng kulambo kapag sa tuwing kakain o kaya maligo sila, kasi ayaw ko silang makagat ng lamok. Ganun ko sila kamahal at mahalaga sa buhay ko. Ganon ko sila kainingatan ko sa buhay guys. Lalo na ngayon, mag-isa na lang ako sa buhay. Siyempre, kailangan ko magpalakas para sa mga anak ko. Hindi po yan sila kambal guys, pero dinaig ko pa mag-alaga ng kambal. Sa totoo lang, magkasunuran lang yan silang 2. Si bunso naman dyan, kahit hindi pa naman talaga siya marunong sumubo sa sarili niya, binigyan ko na lang din kasi ginagayan yung ate niya. Ayan, ayaw magpasubo Kaya ako, di bali mo nang di makakain, basta makita ko silang maunang kumakain. Pero guys, may bigas naman kami, niluluto pa nga lang.
ngayon. Kainin pa nga lang ngayon. Kaya mamaya na lang ako kakain kapag naluto na yung kanin namin. At ayun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood.